Ito na mga kababayan natin, magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating mga OFWs, mga kababayan natin. Ito ay pag-uusapan natin, itong mga buaya dyan sa gobyerno mga kababayan, yung mga nagrereklamo ngayon ng impeachment complaint kay Sara Duterte, yung gusto nilang makasuhan na at malagay na sa hot seat itong si BP Sara Duterte, gaya na lang ni Luis Tro na palautang. O may utang yan sa kanyang asawa ni BP Sara Duterte. Kaya Bante na talo na naman. Pero ngayon naghari-harian sa Kongreso, pinanalo lang naman niya ni Garcia sa Comelec. Itong si Ridon na tinanggal ni Tatay Digong dahil lakwatsero, puro gala-gala. O ngayon, sila na ngayon ang nanguna dyan sa Kongreso. O, lalo na ito si Trilling, matampuhin na asong ulol na hindi kinuha ni Tatay Digong magmula nung lumapit siya at maging katandem. Ngayon, number one critics na mula noon hanggang ngayon. Isang magandang umaga sa atin mga kababayan natin. Ito na po, Rodante Marcoleta, naniniwalang ang mastermind sa kalokohan sa flood control at sa mga budget insertions ay hindi lamang si Martin Romualdez. Isa si Martin Romualdez sa tinaguriang mastermind sa loob ng Kongreso. Pero mas naniniwala dahil itong si Saldico ay nagsalita na at tila bagay nakita na yung pattern nila, yung script nila ay hindi na magkatugma dahil kanya-kanya na po silang pinagtatanggol yung mga sarili nila. Naniniwala na mayroon pang mastermind kay Martin Romualdez. At kayo mga kababayan, sa tingin ninyo, sino ba yung mastermind na yun? It's either yung babae ba or yung lalaki? Yung adiktos, binidiktos, kapwa adik naman yan sila di ba? Kita niyo naman, ang bilis tumatanda, halos maglugwa na yung mga mata. Eto mga kabayan, panoorin po natin ang statement, kuha ito sa video na interview ni Boy Abunda, mga kabayan. At dito makikita natin na talagang direct to the point yung mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Eto po yung video, panoorin natin. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Kung talagang na-aresto siya talaga, sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas na ang bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi ka in-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. Apostille niya lang yun And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami, dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito, kinakailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag
kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. O sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang ganun ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. At sa ibang balita mga kababayan natin, ako po, mayroon na namang kumakalat ngayon sa social media mga kababayan. Dapat maging aware po tayo at huwag po tayong maniniwala basta-basta ha. Kasi ang dami na pong nagpo-post ngayon, gaya na lang nitong si Simon Chen na nagpo-post at kung ano-anong paninira na kesyo mayroon daw nahuling 250 billion na kahon-kahong mga droga na ikinarga sa ban. At ayon pa mismo mga kabayan na ito daw papunta sa bahay ni Mayor Basti Duterte. Naku po, klarong-klarong paninira naman ito. Ito po, panoorin natin yung reaction natin dito mga kababayan natin. At isa pa, nakapasok lamang, breaking news. Naglabas na po ang Korte Suprema na sinabing ibinabasura na nila yung sapilitang pag-convene ng Senado sa impeachment complaint nila kay BP Sara Duterte. Hindi na po pinapayagan ng Korte Suprema yung mga paninira nitong reklamo nila kay BP na nagmula naman dyan sa mga kongreso ng mga buhaya dyan. Ayon po sa Korte Suprema ay wala nang basihan ito. 1401 po ang pumabor na hindi na po dapat mag-convene pa ang Senado at talagang tuluyan ng ibabasura yung impeachment complaint. Halatang halata naman kasi. Sa galing ka pa na nung una ko pa yan sinabi sa inyo na hindi talaga uusad yan. Number one, may mag-complain kay Boyeng Remulla, syempre, magkikreate yan sila ng investigation, yung findings. Dadalhin nila doon sa Kongreso. Siyempre, ang Kongreso, mga buhaya yung nandyan na nakaupo. Mag-iingay yan talaga sila. Pero kitang-kita naman natin na wala nang maniniwala sila. Sambayan ng Pilipino, alam na kung ano yung mga tinatarget nila. Pinopolitika lang nila si BP Sara Duterte. Lumaban kasi kayo ng patas. Hindi yung puro na lang kayo impeachment. Dapat magserbisyo kayo, magtrabaho. Ang tanong, nasaan na ba yung mga pinapangako ninyong mga proyekto ninyo? Ang lalaki ng mga budget ninyo, may budget insertion pa. Imagine sinabi pa ni Zaldico na huwag natin kalimutan yan mga bayan, 100 billion. Yung budget insertion, taon-taon, mantaking nyo yun. Pero nasaan ang kanilang mga proyekto? Wala tayong nakita. Eto po mga bayan, panoorin po natin ang karagdagang reaction natin sa video na to. Isa kang bangag, mambubudol. Ito yung halimbawa ng mga scammer na pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupost. Gaya na lang nito ni Simon Chen, mga kababayan natin. Ayon pa sa kanya, bago lang po ito, 4 hours, basta droga, sa Davao lang makikita. Tama si DILG Mar Rojas, nasa Davao lang. Sabi niya, mga DDS, what's your thought on this? Ayon sa kanyang post, 250 billion daw ng mga droga na huli ng kapulisan sa Davao City. At ito daw ay i-deliver sa bahay ni Mayor Basti Duterte. At hindi daw alam ng van driver na ang laman ng mga kahon ay puno ng droga. Pero pawang kasinungalingan yan, leche kang babae ka. Nandito po ang totoo, maliwanag yan, news update. Sa Bacolod po nangyari yan at yan po ay mga smuggled cigarettes. Hindi po droga at lalong-lalo na hindi Davao. Ito na. Gaba-gaba na. Merisi sa inyo. Mga but-buton mo. Mga sinungaling. Sinabi ko na sa iyo na hindi talaga uusad yan sa Senado. Kasi nga, halatang-halata na at talagang nakikita na yung paulit-ulit nilang paninira kay BP Sara Duterte. Alam naman natin yung Kongreso. Maraming mga buhaya dyang bayaran. Sila yung nag-iingay kasi nga karapatan nila, kasi nga sila yung may power of authority na mag-initiate ng impeachment complaint. Pero hindi nga yan papanigan. Lalong-lalo na yung taong bayan ng Pilipinas, walang maniniwala sa inyo. Eto, breaking news, Supreme Court, ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Sa desisyong 1401, iginiit ng Korte Suprema en banc na walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamos laban sa Senado. Isang kapwa sa ngayon ng gobyerno na may sariling kapangyarihan.